Si Jerwin ay isang masiglang bata na halos hindi mapakali. Malapit ang kanilang tahanan sa paanan ng bundok, sa isang mataong syudad na nakapaligid dito. Ang kanilang lugar ay tahimik sa umaga, ngunit sa tuwing maglalabas si Jerwin ng kanyang bisikleta, siguradong magkakaroon ng ingay at saya sa paligid. Jerwin, huwag ka masyadong magpapakalayo ha! Sigaw ng kanyang nanay mula sa bintana. Hawak ang isang basang pinggan. Mag-aalas 5 na, baka abutan ka na ng dilim. Oo, Nay! Sagot ni Jerwin habang hinigpitan ang pagkakatali ng kanyang sapatos. Saglit lang to. Kailangan ko lang subukan kung kaya ko ba talagang umakyat sa pinakamataas na bahagi ng bundok. Sabi ni Arnel, hindi ko raw kakayanin. Biglang sumabat ang kanyang tatay na nasa kusina, nag-aayos ng mga gamit sa mesa. Huwag kang magmadali anak, nasa grade 6 ka pa lang. Hindi mo pa dapat inaatupag ang mga ganong kalokohan. Delikado yun. Ngumiti si Jerwin pero hindi niya napigilan ang sarili. Tay, madali lang yun. Malapit lang naman. Bumuntong hininga ang kanyang nanay. Hindi sa malapit anak. Iniisip namin ang kaligtasan mo. Mag-iingat po ako. Tugon ni Jerwin sabay takbo palabas. Dala ang kanyang maliit na backpack na puno ng tubig at ilang biskwit. Naisip niya habang nagbibisikleta papalayo na hindi nila naiintindihan kung gaano kahalaga sa kanya ang patunayang kaya niya ang mga bagay na sinasabi ng iba na mahirap. Habang binabaybay niya ang daan patungong bundok, narinig niya ang hagikikan ng mga kaibigan niya mula sa kanto. Sina Arnel, Jean at Jessa ay naghihintay sa kanya. Nakangisi. Jerwin, seryoso ka ba? Aakit ka talaga? Tanong ni Arnel, halata ang pagdududa sa boses. Kaya ko to. Sagot ni Jerwin na may kumpiyansa. Papakita ko sa inyo. Ngunit sa likod ng kanyang isip, alam niyang kailangan niya pag-isipan ng mabuti ang bawat hakbang, lalo na kung paano siya makakauwi ng ligtas bago magdilim. Habang binabaybay ni Jerwin ang matarik na daan patungo sa bundok, naririnig niya mga hiyawan ng kanyang mga kaibigan na nag-uudyok sa kanya. Subalit, bigla siya napahinto sa pagpedal ng bisikleta na marinig ang pag-iyak ng isang bata mula sa di kalayuan. Agad siyang lumingalinga upang hanapin ang pinagmumulan ng tinig. May nakita siyang batang babae, mga 4 o 5 taong gulang. Nakaupo sa gilid ng daan at umiiyak. Madungis ang damit nito at tila nawawala. Agad na bumaba si Jerwin sa kanyang bisikleta at lumapit sa bata. Bakit ka umiiyak? Ano nangyari? Tanong ni Jerwin, bahagyang yuko para makipag-usap sa bata. Hindi ko mahanap si Mama. Sagot ng bata sa pagitan ng hikbi. Pinupunasan ng mga luha gamit ang maliit na kamay. Nag-alangan si Jerwin sandali. Nasa isip pa rin niya ang bundok at ang hamon na gusto niyang tapusin. Pero hindi niya kayang iwanan ng bata sa ganitong kalagayan. Bumuntong hininga siya at ngumiti sa bata. Huwag kang mag-alala, tutulungan kita. Sabi ni Jerwin tinapik ang balikat ng bata para kalmahin ito. Saan mo na huling nakita si Mama mo? Itinuro ng bata ang daan pabalik. Doon, pero hindi ko na alam kung saan siya ngayon. Muling tiningnan ni Jerwin ang bundok. Kitang-kita na mga kaibigan niyang maakyat na sa unang bahagi ng trail. Nagkukulitan. Pero mabilis niyang itinakip ang bag sa kanyang balikat at ang desisyon. Alam niyang mas mahalaga ngayon ang pagtulong sa batang ito kaysa sa pagsunod sa hamon ng kanyang mga kaibigan. Okay, ganito na lang. Sasamahan kita hanapin si Mama mo. Kaya lang, kailangan mo akong tulungan. Huwag kang aalis sa tabi ko ha. Tumango ang bata. Medyo kumalma na. Hinawakan ni Jerwin ang kamay nito at sabay silang naglakad pabalik sa mas mataong bahagi ng kalsada. Hinahanap ang ina ng bata. Nakatingin si Jerwin sa kaliwat kanan, nagbabaka sakali na makita ng sino mang nag-aalala o naghahanap ng isang nawawalang bata. Sa di kalayuan, may nakita siyang isang babae na palingalinga. Halatang nag-aalala. Nilapitan agad ito ni Jerwin kasama ang batang babae. Excuse me po, sabi ni Jerwin habang hinahawakan ang kamay ng bata. Kayo po ba ang hinahanap ng batang to? Napatingin ang babae at biglang lumiwanag ang kanyang mukha na makita ang anak niya. Ana, Diyos ko! Salamat! Kanina pa kita hinahanap! Tumakbo siya at niyakap ang bata na mahigpit. Halatang nag-aalala. Salamat, iho. Ang bait mo. Buti na lang natulungan mo siya. Sabi ng ina habang hinahaplos ang ulo ng anak.
Umiti si Jerwin kahit na medyo nagmamadali na siyang bumalik sa kanyang mga kaibigan. Walang anuman po. Sige po, kailangan ko nang umalis. Teka lang. Pigil ng babae. Nilabas ang maliit na pera mula sa kanyang pitaka. Ito para sa'yo. Bilhan mo ng merienda ang sarili mo. Umiling si Jerwin. Ay, hindi na po. Okay lang po talaga. Gusto ko lang po makatulong. Ngumiti siya ng matamis. Sabay kuha ng kanyang bisikleta. Sige po, aalis na po ako. At bago pa makasagot ang babae, mabilis na sumakay muli si Jerwin sa kanyang bisikleta at tumungo sa direksyon ng bundok. Bagaman medyo naantala ang kanyang plano, masaya si Jerwin dahil sa kanyang nagawa mabuti. Pataas na ang araw, ngunit hindi pa rin siya nawawalan ng pag-asa na makakahabol sa kanyang mga kaibigan at mararating ang tuktok ng bundok. Isang hakbang na mas may halaga ngayon dahil alam niyang gumawa siya ng tama. Pagkatapos tulungan ng batang nawawala, mabilis na tumungo si Jerwin patungo sa direksyon ng bundok. Habang patuloy siya nagpepedal, unti-unti nang tumataas ang araw at ramdam na niya ang init sa kanyang likuran. Malapit na siya sa paanan ng bundok na mapansin niyang wala na sa paningin niya ang kanyang mga kaibigan. Hindi pa naman sila gaano nakakalamang. Bulong niya sa sarili habang binilisan ang pagpedal. Habang malapit na siya sa gilid ng trail, bigla siya napahinto ng makarinig ng mahina at mahinang iyak mula sa tabi ng kalsada. Malapit sa isang kumpol ng mga halaman at damo. Napakanot-noo si Jerwin at hinanap ang pinagmumula ng tunog. Ano kaya yun? Sabi niya, dahan-dahang bumaba sa kanyang bisikleta at naglakad papunta sa direksyon ng iyak. Sa likod ng makapal na mga halaman, nakita ni Jerwin ang isang maliit na kuting. Natrap sa mga tinik ng isang matibay na halaman, hirap itong makawala at halatang natatakot dahil halos hindi na ito gumagalaw. Medyo mataas ang kinalalagyan ng kuting sa isang mababaw na hukay at mukhang mahirap abutin. Nasa pagitan ng pag-akyat sa bundok at pagligtas sa hayop. Huminga ng malalim si Jerwin. Akala ko pa naman nakakaakyat na ako. Anya sa sarili, ngunit alam niya hindi niya kayang iwan ang kuting sa ganoong kalagayan. Okay, kaya natin to. Sabi ni Jerwin, tinutukoy ang sarili at ang kuting. Kumuha siya ng malapad na sanga mula sa lupa at sinubukan itong gamitin para abutin ang kuting. Ngunit masyadong mababa ang sanga para maabot ito. Lumingalinga siya at nakita ang isang matibay na sanga na puno na nakahiga malapit sa trail. Dali-dali niya kinuha ito at muling sinubukang abutin ang kuting. Kaya mo yan, maliit lang to. Sabi niya habang maingat na inaabot ang kuting gamit ang sanga. Unting-unting nagawa niyang alisin ang mga tinik na humarang sa galaw ng hayop. Napansin niyang unti-unting kumikilos ang kuting at sa wakas ay nakalabas ito mula sa mga tinik. Ayos! Masayang bulong ni Jerwin. Ngunit bago pa makapagdiwang, bigla itong tumula sa hukay. Halos malaglag. Mabilis na kinilos ni Jerwin ang kanyang mga kamay. Sinapo ang kuting sa kanyang mga braso bago pa ito tuluyang bumagsak sa mas malalim na parte ng hukay. Huminga siya ng malalim. Ngunit masaya dahil ligtas na ang kuting. Huwag kang mag-alala. Safe ka na. Sabi niya habang hinahaplos ang kuting na ngayon ay tahimik na sa kanyang mga bisig. Nang makitang wala ng panganib, hinanap ni Jerwin ang isang ligtas na lugar malapit sa gilid ng daan at dahan-dahang inilapag ang kuting sa lupa. O ayan, ingat ka na sa susunod ha. Pabirong sabi niya sa hayop nang tila nakatitig sa kanya ng ilang segundo bago tumakbo patungo sa isang kalapit na bahay. Ngumiti si Jerwin, natutuwa sa kanyang ginawa. Alam niya na antala na naman ang kanyang pag-akyat, pero masaya ang pakiramdam niya dahil muli siya nakatulong. Kahit pa isang munting nilalang. Matapos ang ilang minuto ng pahinga, muling sumakay si Jerwin sa kanyang bisikleta at itinuloy ang pag-akyat. Bagaman alam niyang baka maabutan na siya ng dilim bago makarating sa tuktok, hindi niya alintana iyon. Alam niyan mas mahalaga ang pagkakataong makatulong sa iba at iyon ang nagbibigay sa kanya ng tunay na kasiyahan. Pagkatapos ng kanyang makulay na umaga, una ay ang pagtulong sa batang nawawala at pagkatapos ay ang pagsagip sa kuting. Naramdaman ni Jerwin ang pagod. Ngunit hindi pa rin siya nawawala ng sigla. Malapit na siya sa unang bahagi ng bundok at natatanaw na niya ang kanyang mga kaibigan. Nasa kalagitnaan ng trail sina Arnel, Jing at Jessa. Pero napansin niyang tila nag-aalangan si Jessa sa bawat hakbang. Napakunot noon si Jerwin at ang desisyong huminto sandali sa tabi ng daan. Huminga siya ng malalim bago sumigaw.
Hoy Jessa! Bakit parang takot ka? Pabirong sigaw ni Jerwin, napapangiti. Nilingon siya ni Jessa pero halata sa mukha nito ang kaba. Jerwin! Natatakot ako. Parang ang tarik masyado dito. Sagot ni Jessa na may halong nervyos. Nagpalitan ng tingin sina Arnel at Jing. Parang hindi nila alam ang gagawin. Baka hindi ka na dapat sumama, Jess. Sabi ni Arnel. Baka mapanganib para sa'yo. Kami na lang ni Jerwin ang magpapatuloy. Ngunit tumakbo si Jerwin patungo kay Jessa at ngumiti ng malapad. Hala! Hindi naman ganun kataas yan. Kaya mo yan, Jessa. Alam mo, mas masaya kapag kasama ka namin. Sabi ni Jerwin pilit na pinapalakas ang loob ng kaibigan. Pero, ang taas nga. Baka mahulog ako. Sabi ni Jessa habang nakatingin sa mga paanan ng bundok. Takot na takot. Napaisip sandali si Jerwin at naalala kung paano siya nakatulong sa mga tao na kasalubong niya kanina. Ganoon din ang kailangan ni Jessa ngayon. Isang tao magpapakita na hindi niya kailangan magmadali at na hindi siya nag-iisa. O sige, ganito na lang. Sabi ni Jerwin. Ako na ang bahala sa'yo. Dahan-dahanin natin. Sige, maghawak ka sa kamay ko para hindi ka madulas. Pwedeng mag-enjoy ka rin sa pag-akyat. Hindi naman kailangan laging seryoso. Dagdag niya na may malaking ngiti sa muka. Napangiti ng kaunti si Jessa, kahit halata pa rin ang kaba sa kanyang mga mata. Sigurado ka, Jerwin? Hindi ka maiinip kung mabagal ako? Natawa si Jerwin. Hindi naman ako nagmamadali. Tara na! At kapag hindi mo kaya, magpapahinga tayo. Pero sigurado akong kaya mo yan. Naglakad na sila dahan-dahan, magkahawak ang kanilang mga kamay. Pumapasok si Jerwin sa role ng leader, habang sinusiguro niya makakaya ni Jessa ang bawat hakbang. Sa bawat hakbang ni Jessa, sinisigurado ni Jerwin na mabuti ang kinatatapakan nila at nagbibigay siya ng masasayang kwento para mawala ang kaba ng kaibigan. Sabi sa akin ni Jing dati, natakot din daw siya nung una niya akyatin ang bundok na to. Akala ko nga hindi niya kaya. Pero nung nakita ko, kinaya niya rin. Malaki ang tiwala ko sa'yo, Jessa. Sabi ni Jerwin sinasamahan ng kwento para magaan ang usapan. Unti-unti nakita ni Jerwin na nagiging komportable na si Jessa. Hindi nagkaroon kalakas ang pagkapit nito sa kanya at may ngiti na rin sa mga labi nito habang naglalakad. Jerwin, ang saya pala nito. Bakit nga ba ako natakot kanina? Tanong ni Jessa, ngayon ay mas kampante na. Yun nga ang sinasabi ko, walang dapat ikatakot. Basta may kasama ka, kaya mo ang kahit ano. Sagot ni Jerwin na ngayon ay masaya dahil nakita niyang nawala na ang takot ng kaibigan. Na makarating sila sa gitnang bahagi ng trail, nakahinga ng maluwag si Jessa. Tumingin siya kay Jerwin at bumulong. Salamat, Jerwin. Kung hindi mo ako sinamahan, hindi ko ito magagawa. Ang saya pala ng ganito. Ngumiti si Jerwin. Masaya na nakatulong siya muli. Walang anuman, Jessa. Mas masaya kapag magkasama tayo. Napatingin sila sa tuktok ng bundok na hindi nagkaroon kalayuan. Ngayon, handa na silang ipagpatuloy ang kanilang pag-akyat kasama ang mga kaibigan. Pakiramdam ni Jerwin hindi lamang niya natulungan si Jessa, kundi nadagdagan pa ang tiwala niya sa sarili na kahit ano pang harapin nila, kaya niyang lutasin ito sa tamang diskarte at malasakit. Matapos ang kanilang maikling pahinga, sabay-sabay na ipinagpatuloy ni na Jerwin, Jessa, Arnel at Jing ang pag-akyat sa bundok. Mas masaya at komportable na si Jessa at pati si Jerwin ay napuno ng saya, lalo na nakita niyang tinutulungan niya ang kanyang mga kaibigan at nagagawa pa nilang mag-enjoy habang umaakyat. Habang mas papalapit sila sa mas mataas na bahagi ng bundok, napansin nilang nagiging mas madulas at matarik ang daan. Lumalalim ang bawat hakbang at may ilang bahagi na napapaligiran ng malalaking ugat ng puno at matutulis na bato. Dahan-dahan lang tayo dito ha, sabi ni Jerwin habang nauuna sa grupo. Mukhang delikado na ang daan. Habang naglalakad si Arnel, tila masyadong kampante ito at mabilis na kumilos. Kahit pa madulas ang daan dahil sa halumigmig at basa mula sa hamog ng umaga. Bigla siyang nadulas at nawala ng balanse. Mabilis na pagulong-gulong si Arnel pababa sa isang bahagi ng bundok, natamaan ng isang puno at nakahawak sa isang malaking ugat. Arnel! Sabay-sabay na sigaw nila Jerwin, Jessa at Jing.
Halos mabilis sa mga pangyayari. Si Arnel ay nasa gilid ng isang matarik na bangin, nakahawak sa ugat ng puno, at ang kanyang paa ay madulas na nakabitin. Halatang takot si Arnel, at kahit maliksi siya, nahihirapan siya makabawi. "Hindi ako makahawak ng matagal!" Sigaw ni Arnel, nanginginig ang boses. Walang pag-aalinlangan, kumilos agad si Jerwin. "Huwag kang bibitaw, Arnel! Pupuntahan kita!" "Jerwin, delikado!" sabi ni Jing, pero hindi natinag si Jerwin. Mabilis ang tinanggal ang kanyang backpack, iniabot ito kay Jessa, at nagsimulang bumaba sa mas madulas na parte ng daan, patungo kay Arnel. Kahit alam niya madulas at puno ng bato ang kalsada, maingat na kumilos si Jerwin. Pinipili ang bawat hakbang. Ginamit niya ang mga ugat ng puno bilang suporta at dahan-dahan siya lumapit kay Arnel. "Jerwin, bilisan mo!" Sigaw ni Arnel habang napapansin niyang unti-unting dumudulas ang pagkakahawak niya sa ugat. "Eto na! Huwag kang mag-alala! Hindi kita iiwan!" Sagot ni Jerwin, pilit na pinapakalma ang kanyang sarili kahit ramdam na rin niya ang takot. Nang makarating siya sa kinilalagyan ni Arnel, hinablot niya agad ang braso ng kaibigan at humawak na mahigpit. "Hawak lang! Kaya nating umakit ng sabay!" Sabi ni Jerwin habang pilit ning naangat si Arnel mula sa pagkakahawak nito sa ugat. "Ang bigat mo!" Pabirong sabi ni Jerwin, sinusubukang gawing magaan ang sitwasyon. Ngumiti si Arnel, kahit ramdam ang takot. "Sira ka talaga!" Sa tulong ni Jerwin, dahan-dahan nakaakyat muli si Arnel. Pinilit ni Jerwin na huwag madulas habang hinahatak pataas ang kanyang kaibigan. Nang makabalik na sila sa ligtas na bahagi ng trail, humihingal si Arnel at biglang bumagsak sa lupa. "Hala, Arnel! Okay ka lang ba?" Tanong ni Jing habang lumapit. "Oo, ayos lang ako." Sagot ni Arnel, hinihingal. "Salamat, Jerwin. Kung hindi dahil sa'yo, malamang nahulog na ako sa bangin." Huminga ng malalim si Jerwin at ngumiti. "Walang anuman, kaibigan. Alalahanin mo lang, kailangan natin mag-ingat. Hindi pwedeng laging mabilis, okay?" Tumawa si Arnel at tumango. Oo na. Next time, hindi na ako magpapakabigla." Napatingin si Jessa kay Jerwin at ngumiti ng malapad. "Jerwin, ang galing mo talaga. Ang bilis mo kumilos kanina." Nahihiyang ngumiti si Jerwin. "Naku, hindi naman. Kailangan lang kasi natin magtulungan, lalo na kapag may ganitong sitwasyon." Pinulot ni Jessa ang backpack ni Jerwin at iniabot ito sa kanya. "Tara na ulit. Kailangan nating makarating sa tuktok bago tayo abutan ng dilim." Na maayos na ulit ang lahat, muli silang naglakad pataas. Mas maingat ngayon. Alam nilang may mga delikadong bahagi pa ang daan. Pero dahil sa pagkakaisa at malasakit nila sa isa't isa, naging mas matatag sila sa harap ng mga pagsubok. Habang patuloy na umaakyat sina Jerwin at ang kanyang mga kaibigan, unti-unti na nilang natatanaw ang tuktok ng bundok. Ramdam ni Jerwin ang saya na matagumpay nilang pagharap sa mga pagsubok. Mula sa pagligtas niya kay Arnel hanggang sa pagtulong kay Jessa na malampasan ang kanyang takot. Ngunit habang palapit sila sa pinakatuktok, napansin ni Jerwin ang papalubog na araw. Dumarami na rin ang mga ulap at nagiging malamig ang hangin. "Naku, parang abutan na tayo ng dilim," sabi ni Jerwin sa sarili, bahagyang kinabahan. "Hoy Jerwin, ang lapit na ng tuktok, bilisan na natin!" Sigaw ni Jing na halatang excited na marating ang dulo. Tumingin si Jerwin pataas at nakita niyang kaya nilang makarating. Pero nararamdaman niya lumalakas ang hangin. Tumingin siya sa mga kaibigan niya at nakita niyang masaya pa rin sila. Lalo na si Arnel na mukhang nakabawi na mula sa kanyang pagkakadulas kanina. "Sige, tara!" Sagot ni Jerwin, ngunit sa kanyang isip, naroon ang pangamba ka nag-aalala na ang kanyang mga magulang. Habang palapit sila sa pinakahuling bahagi ng trail, napansin ni Jerwin na mas tumataas ang mga ulap at tila mas bumababa ang dilim. Sa mga huling hakbang papunta sa tuktok, natigilan siya. Sa isang iglap, biglang pumasok sa isip niya ang kanyang nanay at tatay. "Anak, huwag ka masyado magpapakalayo. Delikado kapag ginabi ka." Naalala niya sinabi ng nanay niya bago siya umalis kanina. Napahinto si Jerwin, tumingin siya sa direksyon ng bundok at pagkatapos ay tumingin pabalik sa daan kung saan sila nanggaling. Mabilis na tumakbo ang oras at alam niya baka nag-aalala na ang kanyang mga magulang. Ramdam niyang nasa kanyang responsibilidad na bumalik sa tamang oras. Kahit gustuhin man niya ipagpatuloy ang pag-akyat kasama ang kanyang mga kaibigan.
Huminga siya ng malalim at biglang huminto sa paglakad. Teka guys, sabi ni Jerwin na ikinagulat ng iba. Ha? Bakit ka tumigil? Ang lapit na natin. Tanong ni Jing, tila hindi makapaniwala. Oo nga Jerwin, konti na lang to. Sabi ni Arnel, nagtataka din. Napangiti si Jerwin ng bahagya, ngunit malalim ang kanyang iniisip. Alam nyo, ang saya talaga ng araw na to. Pero naiisip ko na baka nag-aalala na ang nanay at tatay ko. Hindi ko gusto na gabihin ako masyado. Baka wala lang akong abutang hapunan. Pabirong dagdag niya, pero halatang pagkabahala sa kanyang boses. Napansin ni Jessa ang seryosong tono sa boses ni Jerwin. Tama ka Jerwin, hindi dapat natin kinakalimutan ang mga magulang natin. Nag-aalala nga siguro sila. Oo nga, sagot ni Jerwin. Masaya na ako nandito tayo ngayon at alam kong may pagkakataon pa naman makabalik tayo sa bundok na to. Pero hindi ko gustong isipin na baka nag-aalala na sila. Ang mahalaga, ligtas tayong lahat. Natahimik ang grupo. Alam nila na tama si Jerwin. Kahit gusto pa nila magpatuloy, nire-respeto nila ang kanyang desisyon at napagtanto rin nilang hindi dapat kalimutan ang kanilang mga magulang, lalo na kapag nag-aalala na. O sige, bumalik na lang tayo, sabi ni Arnel tumango bilang tanda ng pagsang-ayon. Mabuti nga, dagdag ni Jing. Baka sumama ang panahon, mas delikado pa. Dahan-dahan silang bumalik pababa sa trail, mas maingat kaysa dati. Habang naglalakad, nararamdaman ni Jerwin ang magkahalong saya at lungkot. Sayang, hindi nila narating ang tuktok. Pero masaya siya at dahil alam yung ginagawa niya ang tama. Pagdating nila sa mas mababang bahagi ng bundok, muling napatingin si Jerwin sa kalangitan. Nakita niya ang mga ulap na unti-unti nagtitipon. Tila nagbabadyang umulan. Ang swerte natin, hindi tayo tinuloy, sabi ni Jessa na napangiti kay Jerwin. Ngumiti rin si Jerwin sabay sagot. Oo nga, tama lang ang desisyon natin. May ibang araw pa para sa bundok. Pero ngayong araw, mas mahalaga na umuwi ng ligtas. Makalipas ang ilang araw mula sa kanilang hindi natapos sa pag-akyat sa bundok, nanatili sa isip ni Jerwin ang tuktok na hindi nila narating. Sa kabila ng magagandang alaala ng pagtutulungan nila ng kanyang mga kaibigan, naroon pa rin ang pangarap niyang makarating sa dulo ng bundok. Gusto niyang muling subukan, ngunit hindi niya ito gagawin mag-isa. Kaya naman isang hapon, nagpa siyang ayain muli ang kanyang mga kaibigan. Nagpunta si Jerwin kina Arnel, Jing at Jessa na naglalaro malapit sa kanilang bahay. Sabik siyang lumapit at agad na nagsimulang magkwento tungkol sa kanyang bagong plano. Hoy guys, tara ulit sa bundok sa Sabado. Pero this time, aabutin na talaga natin ang tuktok. Excited na sabi ni Jerwin na para bang walang nakikitang problema sa kanyang plano. Ngunit nakita niyang tila walang gana ang kanyang mga kaibigan. Si Arnel ang unang nagsalita. Jerwin, sigurado ka ba? Naalala mo yung nangyari nung huli? Halos mahulog ako sa bangin. Ayoko na talaga umakyat ng bundok pre. Si Jing naman ay tila seryoso rin. Oo nga Jerwin, medyo delikado kasi, lalo na sa parteng mataas na. Hindi ako sigurado kung gusto ko ulit gawin yon. Napatingin si Jessa kay Jerwin at tumango na rin sa sinabi ng iba. Masaya yung experience natin Jerwin, pero parang tama na muna yon. Alam mo naman, nag-aalala rin sina nanay at tatay para sa atin. Bagamat sinubukan ni Jerwin na magpaliwanag at ikayatin silang sumama muli, hindi na nila nabago ang desisyon. Kahit si Jessa na unang natulungan niya malampasan ng takot sa pag-akyat, ay tila hindi na handa. Siguro Jerwin, dagdag ni Jessa. Mas maganda kung mag-focus na lang muna tayo sa mga ibang bagay. Mahirap na talaga kung madisgrasya tayo. Napalunok si Jerwin at tahimik na tumango. Kahit na masama ang loob, alam niya hindi niya pwedeng pilitin ang mga kaibigan na sumama kung natatakot sila. Pero hindi rin niya maiwasan ang panghihinayang. Gustong-gusto pa rin niya makarating sa tuktok ng bundok, ngunit mukhang hindi na sila interesado. Bale, sige na lang, sagot ni Jerwin, pinipilit ngumiti. Mag-aaral na lang ako, tulad ng sabi niyo. Sa mga sumunod na araw, sinubukan ni Jerwin na kalimutan ang tungkol sa bundok. Nag-focus siya sa kanyang pag-aaral. Madalas siya nasa library
Mas madalas siya nagsusulat ng mga assignments at mas kaunti na ang oras na ginugugol niya sa paglalaro. Naging mas seryoso si Jerwin sa eskwela na ikinatuwa ng kanyang mga magulang. Napansin ko, nabihira ka na lang maglaro sa labas, Jerwin. Sabi ng kanyang nanay isang gabi habang kumakain sila ng hapunan. Siguro mabuti na rin yon. Tama yung desisyon mo na mas mag-focus sa pag-aaral. Ngumiti si Jerwin, ngunit may bahagi ng puso niya na tila may hinahanap pa rin. Alam niyang gusto niyang bumalik sa bundok. Ngunit dahil hindi pumayag ang kanyang mga kaibigan, kinalimutan na lang muna niya ang plano. Tuloy ang kanyang buhay bata, abala sa eskwela. Ngunit ang bundok ay nanatiling nakaimbak sa kanyang isipan, tulad ng isang pangarap na hindi natupad. Makalipas ang ilang araw mula nang tanggihan siya ng mga kaibigan na muling umakyat sa bundok, masinsinang sinubukan ni Jerwin na baguhin ang kanyang atensyon. Sa eskwelahan, napansin ng mga guro at kaklase niya na tila mas naging masipag siya sa kanyang mga gawain. Dati-rati, si Jerwin ay laging tumatakbo papunta sa labas pagkatapos ng klase para maglaro o mabisikleta. Pero ngayon, tahimik na siya nagre-review sa library o kaya naman ay gumagawa ng assignments sa bahay. Jerwin, parang nagbago ka ah. Tanong ni Ma'am Liza, ang kanilang advisor, na mapansin niyang naging mas aktibo ito sa mga takdang aralin. Oo nga po ma'am, sinusubukan ko pong mas maging masipag ngayon. Nakangiting sagot ni Jerwin kahit may bahagi ng isip niya na naroon pa rin ang ideya ng bundok. Sa mga mata ng kanyang mga kaklase, tila normal lang ang pagbabago ni Jerwin. Siguro nagpapakabait na si Jerwin. Biro ni Jing habang kumakain sila ng tanghalian sa kantin. Masyado na sigurong nasabihan ng magulang niya. Tumawa si Arnel. Siguro nga, wala na yata sa isip niya yung bundok. Buti naman, kasi delikado talaga yon. Napapangiti si Jerwin habang nakikinig sa kanilang mga kaibigan. Pero sa kalooban niya, naroon pa rin ang paghahanap ng adventure. Tinanggap na niyang hindi nasasama sina Jing, Arnel at Jessa sa kanya. Kaya mas mabuti pang itutok na lang niya ang sarili sa mga bagay na pinahahalagahan ng mga magulang niya, ang pag-aaral. Sa mga sumunod na linggo, naging regular na si Jerwin sa kanyang bagong routine. Tuwing hapon, pagkatapos ng klase, dire-diretso siyang umuwi para mag-aral o gumawa ng mga assignments. Halos hindi na siya sumasama sa mga kaibigan niya kapag nag-aayang maglaro, na ikinatuwa naman ng kanyang mga magulang. Napansin ko talaga, mas matyaga ka na ngayon sa pag-aaral anak, sabi ng kanyang tatay isang gabi habang kumakain sila ng hapunan. Basta tandaan mo, Jerwin, may tamang oras din para mag-relax. Huwag mo masyadong pilitin ang sarili mo. Opo tay, nakangiting sagot ni Jerwin. Hindi niya kayang sabihin sa kanyang tatay na kaya siya mas masipag ngayon ay dahil may bahagi ng sarili niya na sinusubukan punan ang isang bagay na nawawala, ang bundok na hindi pa niya nararating. Ang kanyang nanay naman ay tila walang napapansin. Mabuti ang ginagawa mo anak, makakatulong sa iyo yan sa hinaharap. Mas mainam na masanay kang disiplinado at masipag habang bata pa. Ngumiti lang si Jerwin, alam niya may mga plano pa siya sa isip. Pero tila nababago ito dahil sa takot na baka hindi suportahan ng kanyang pamilya at mga kaibigan. Isang Sabado ng umaga, maagang nagising si Jerwin. Sa halip na bumalik sa kanyang mesa upang mag-aral, iba ang kanyang naisip gawin. Napagpasyahan niyang bumalik sa bundok, kahit mag-isa. Dala ang kanyang maliit na backpack na may tubig, ilang biskwit, at flashlight, tahimik siya lumabas ng bahay. Alam niyang baka magtanong ang kanyang mga magulang kung saan siya pupunta, kahit nagpaalam siya magpapahangin lang sa labas at magbibisikleta. Mag-iingat ka ha, Jerwin! Paalala ng kanyang nanay mula sa bintana habang papalayo siya. Opo, Nay! Balik din po ako agad. Sagot niya, sabay pedal ang kanyang bisikleta patungo sa bundok. Habang papalapit sa paanan ng bundok, nararamdaman niyang kakaibang saya na hindi niya nararamdaman sa mga nagdaang linggo. Hindi na siya sumasama sa mga kaibigan niyang takot at ayaw nang bumalik dito. Sa pagkakataong ito, siya na lang ang mag-isang ang aakyat. Pero sa halip na mabahala o matakot, naramdaman ni Jerwin ang pagiging buo na loob niya. Siguro dahil sa matagal na niyang pangarap na marating ang tuktok. Pagdating sa unang bahagi ng bundok, ipinarada niya ang kanyang bisikleta sa isang tagong bahagi malapit sa mga halaman.
Inihanda ang kanyang sarili at nagsimulang maglakad. Walang kasamang kaibigan, walang sino mang kasama na makikibahagi sa kanyang adventure. Tahimik ang paligid, siya lang at ang kalikasan. Habang umaakyat, ramdam niya ang kalmadong hangin at ang mga tunog ng mga ibon. Tahimik ang bundok, tila inihahanda ang sarili nito para kay Jerwin. Tahimik din siya nagpatuloy, iniisip na kaya niya marating sa tuktok kahit mag-isa. Sa mga sumunod na linggo, lingid sa kaalaman ng kanyang mga magulang at kaibigan, naging regular na pag-akyat ni Jerwin sa bundok. Kada Sabado, maaga siyang umaalis ng bahay at nagbibisikleta papunta sa paanan ng bundok. Doon, tahimik siyang aakyat, dala ang kanyang backpack na may mga simpleng gamit. Hindi siya nag-iingay o nagsasabi sa mga kaibigan o pamilya. Ginagawa niya ito ng mag-isa, na para bang may lihim siyang misyon. Isang hapon, napansin ng ilang mga taga-baryo sa Jerwin habang bumababa mula sa bundok. Tila pagod pero may kakaibang ngiti sa kanyang muka. "Nakita mo ba si Jerwin kanina?" Tanong ni Mang Isko na pauwi mula sa kanyang bukid. "Palagi kong nakikita yung batang na yan. Umaakyat baba sa bundok. Anong ginagawa niya kaya doon?" "Oo nga eh," sagot ni Aling Marta na nakatambay malapit sa tindahan. "Tuwing Sabado, umaakyat yan mag-isa. Baka nag-e-exercise lang o baka naghahanap ng kung anong bagay doon." Natatawa ang ilang mga tao kapag nakikita nilang bumababa si Jerwin mula sa bundok. Dala-dala ang kanyang backpack. Ano kaya hinahanap ng batang yun? Kayamanan ba? Biro ng iba. Ngunit habang para sa kanila ay tila laro lang ito, si Jerwin ay may malalim na dahilan. Hindi niya masabi sa kahit sino kung bakit niya ginagawa ito, pero ramdam niya ang pagtawag ng bundok sa kanya. Pakiramdam niya may kailangang marating at may layuning dapat siyang tapusin, kahit hindi pa niya lubos na nauunawaan kung ano iyon. Pagdating ng gabi, kapag tahimik na ang lahat, tinitingnan ni Jerwin ang direksyon ng bundok mula sa bintana ng kanilang bahay. Hindi niya maiwasang humiti. Iniisip ang susunod na Sabado, kung saan muli siyang aakyat, mas palalim, mas mataas, at mas malapit sa kanyang pinapangarap na tuktok. Linggo-linggo, patuloy si Jerwin sa kanyang pag-akyat sa bundok. Ngunit hindi na lang ito basta simpleng pag-akyat para maglibang o mag-exercise. Lingid sa kaalaman ng lahat, nagsimula siya magdala ng iba't ibang kagamitan. Mga kahoy, lubid, martilyo, at iba pang gamit na pang-construction. May lihim siyang plano, isang bagay na hindi pa niya pinapaalam kahit kanino. Isang Sabado ng umaga, matapos niya marating ang isang liblib na bahagi ng bundok na hindi masyado napupuntahan ng ibang tao, binuksan ni Jerwin ang kanyang backpack at inilabas sa mga kahoy at lubid na dinala niya. Napili niya ang isang magandang lugar sa pagitan ng dalawang matibay na puno, medyo malayo sa daanan ng mga hikers. Dito niya planong itayo ang kanyang maliit na proyekto, isang silungan na para sa kanya lamang. "Okay, ito na," sabi ni Jerwin sa sarili habang tinitingnan ang mga kahoy na dala niya. Matagal niya ang pinaplano ang proyektong ito mula noong unang beses na naisipan niyang bumalik sa bundok. Gustong-gusto niyang magkaroon ng isang lugar kung saan pwede siyang magtago at magpahinga. Isang lugar kung saan makakalimutan niya lahat ng mga takot at kaba na dala ng eskwela at ng kanyang mga magulang. Gamit ang kanyang mga kamay, sinimulan niyang ikabit ang mga kahoy sa pagitan ng dalawang puno. Dahan-dahang tinitimpla ang bawat paglagay ng pako at taling lubid upang siguruhing matibay ang silungan. Hindi ito masyadong malaki, sapat lang para mapagtaguan siya mula sa ulan o hangin. Pero para kay Jerwin, ito ang perpektong lugar para sa kanya. Sa bawat linggo, dinadala niya mga karagdagang materyales at unti-unti niyang tinatayo ang kanyang silungan. Minsan, buong araw siyang nasa bundok, nag-aayos at nagtatayo. Kapag may naririnig siyang dumarating na hikers o ibang tao, mabilis niyang tinatago ang mga gamit at nag-aaktong simpleng naglalakad-lakad lang sa paligid. Habang papalapit ang mga susunod na linggo, ang kanyang proyekto ay unti-unti nang nagiging buo. Ang silungan, na dati ilang pirasong kahoy at lubid lang, ay naging mas maayos at matibay. Nilagyan niya ito ng maliit na bubong gawa sa dahon at ilang natirang tarp na dinala niya mula sa bahay. Sa loob, nilagyan niya ng simpleng upuan gamit ang mga natagpuang kahoy sa bundok. Isang araw, matapos niyang tapusin ang halos buong silungan, umupo si Jerwin sa loob nito.
Nararamdaman niya ang malamig na hangin ng bundok at ang katahimikan ng paligid. Para sa kanya, ang lugar na ito ay hindi lamang isang kanlungan mula sa ulan o init. Ito ang kanyang tahimik na espasyo kung saan wala siyang iniintindi kundi ang sarili niyang mga pangarap. Ang ganda! Bulong ni Jerwin sa sarili, ngumingiti habang tinitingnan ang kanyang likha. Ngunit hindi pa rin nakakaligtas sa mga tao sa baryo ang kanyang mga kilos. Sa bawat pagbaba ni Jerwin mula sa bundok, may mga napapansin na tila may iba siyang dala. May mga nag-uusap-usap kung bakit palagi siyang pumupunta roon. At ang mga matatanda sa baryo ay nagsisimula na magtaka. Napansin mo ba yung batang Jerwin? Lagi nilang nasa bundok yan. At kung ano-ano pang dinadala. Komento ni Mang Isko isang hapon habang bumibili ng paninda. Oo nga, at minsan parang may dala siyang kahoy at lubid. Sabi ni Aling Marta. Ano kayang ginagawa niya doon? Baka naman may tinatayo siya. Bata pa lang, pero may proyekto na sa bundok? Sabat ni Aling Rosing, tumatawa. Sana tinanong ko para malaman kung anong ginagawa niya. Habang natatawa ang iba, ang ilan ay medyo nag-aalala rin. Sana lang hindi siya mapahamak doon. Sabi ni Mang Isko, seryoso nagbabalik tanaw. Delikado rin ang bundok, lalo na kung nag-iisa siya. Kahit ano pa man ang iniisip ng mga tao, nanatili si Jerwin sa kanyang misyon. Sa bawat pag-akyat, natutuwa siya makita ang kanyang unti-unting nagiging perpektong kanlungan. Hindi niya ito ipinapaalam kahit kanino. Pero para sa kanya, ito ang lugar na nagbibigay sa kanya ng kaligayahan at katahimikan. Isang lugar kung saan nararamdaman niyang siya ay malaya. Linggo-linggo, patuloy si Jerwin sa kanyang tahimik na pag-akyat baba sa bundok. Nakikita siya ng mga tao sa baryo, pero wala silang alam sa kanyang ginagawa. Sa bawat pagbaba niya mula sa bundok, may kakaibang ngiti sa kanyang muka, at tila mas maaliwalas ang kanyang pakiramdam. Ito'y naging usap-usapan sa baryo, at unti-unting nakakaakit ng atensyon ang kanyang mga kilos. Isang hapon, habang nagpapahinga si Mang Isko sa kanyang upuan sa labas ng tindahan, napansin niyang muling dumaan si Jerwin, mag-isang pauwi mula sa bundok. Ayun na naman si Jerwin. Ano kaya ginagawa ng batang yan doon sa bundok? Sabi ni Mang Isko habang ngumunguya ng mani. Si Aling Marta, na nagtitinda ng gulay sa gilid ng tindahan, ay napahinto rin at tumingin kay Jerwin. Oo nga eh, araw-araw na lang halos umaakyat yan doon. May kasama ba siya? Baka naman delikado na ang ginagawa ng batang yan. Napatango si Aling Rosing na katabi ni Aling Marta. Dati-rati kasama ang mga kaibigan niya, pero ngayon, lagi na lang siya mag-isa. Hindi kaya naghahanap ng kayamanan yan? Baka may nahanap siyang mina o kung ano sa bundok. Nagtawanan ng ilan sa paligid nila. Baka nga, sabat ni Mang Isko, pero sa kalooban niya, nararamdaman niya may kakaiba sa ginagawa ni Jerwin. Habang patuloy ang kanilang pag-uusap, may ilan sa baryo na tahimik lang na nakikinig. Nagtataka rin kung ano ang ginagawa ni Jerwin. Ang iba'y natatawa sa ideya ng bata naghahanap ng kayamanan, habang ang ilan ay nag-aalala na baka naliligaw na ito o may kakaibang plano. Samantala, sa bahay ni Jerwin, napapansin din ng kanyang mga magulang ang kakaibang pagbabago sa kanilang anak. Hindi na siya gaano nagkukwento sa kanila tungkol sa kanyang mga araw, pero hindi rin siya nagiging problema. Tahimik na siya, mas masipag sa eskwela, at palaging abala sa kanyang mga gawain. Isang gabi habang naghahaponan, tinanong siya ng kanyang tatay. Anak, napapansin ko, madalas ka na namang umaakit sa bundok. May mga kaibigan ka ba roon? O may ginagawa ka ba na hindi mo sinasabi sa amin? Napatigil si Jerwin at ngumiti ng bahagya, pero mabilis din siyang tumugon. Wala po tay. Gusto ko lang po talaga mag-hiking minsan. Nakakatanggal ng stress. Saka, tahimik doon sa bundok. Tumingin si Jerwin sa kanyang nanay at nakita niya nakangiti ito, pero may bakas na pag-aalala. Jerwin, mag-ingat ka lang ha. Alam mo naman delikado doon, lalo na kapag mag-isa ka. Baka may mga hindi inaasahang mangyari. Opo, Nay. Sagot ni Jerwin, ngunit hindi niya nasabi ang totoo, ang tungkol sa sinungan na ginagawa niya at ang kakaibang koneksyon na nararamdaman niya sa bundok. Para kay Jerwin, ang bundok ay naghihigit pa sa isang lugar para sa pag-hiking. Ito ang naging kanyang lihim na mundo, kung saan siya malaya
mula sa mga inaasahan ng iba. Isang hapon, habang nag-uusap sina Arnel, Jing at Jessa malapit sa tindahan, sumali sa usapan si Mang Isko. Alam niyo ba mga bata, lagi ko nakikita si Jerwin na umaakyat sa bundok mag-isa. Hindi niyo ba alam kung anong ginagawa ng kaibigan niyo doon? Tanong ni Mang Isko. Oo nga po, lagi siya nag-iisa. Sagot ni Arnel, tila nagtataka rin. Dati inaya niya kami, pero hindi na naulit namin siya sinamahan. Mula nung huling akyat namin, parang hindi na rin siya nagkukwento sa amin tungkol doon. Baka naman may secret project si Jerwin. Pabirong sabi ni Jean, tumatawa. O kaya nga, naghahanap siya ng ginto sa bundok. Natatawa ang mga bata, pero ramdam din nilang may kakaiba sa ginagawa ng kaibigan nila. Baka nga, sabat ni Jessa, pero may halang pag-aalala. Dati kasi, siya yung laging pinakamasaya kapag kasama. Pero ngayon, parang lagi siya nag-iisa. Sana okay lang siya. Sa kanilang usapan, unti-unting napagtanto ng mga kaibigan ni Jerwin na tila may lihim nga itong tinatago. At nag-aalala na rin sila na baka may kung ano nang mangyayari sa kaibigan nila na hindi nila alam. At habang tahimik si Jerwin na nagtatayo ng kanyang maliit na mundo, mas lalong dumadami ang mga mata sa baryo na nagmamasid at nagtatanong, ano nga bang ginagawa ni Jerwin sa bundok na iyon? Isang umaga, nagtipon-tipon ng ilang mga tao sa baryo. Napagpasyahan nilang sundan si Jerwin upang alamin kung ano nga bang ginagawa niya doon. Sige, sundan natin siya, sabi ni Mang Isko habang naghahanda ng kanyang sombrero. Tingnan natin kung ano talagang ginagawa ng batang iyon doon sa bundok. Baka naman kailangan niya ng tulong. Kasama sina Arnel, Jing at Jessa, tahimik na nagsimula silang maglakad. Malayo pero sapat para makita kung saan pupunta si Jerwin. Hindi nila ipinaalam kay Jerwin na susundan nila siya. Ayaw nilang isipin na iniintriga siya. Gusto lang nilang alamin kung ano ang nasa likod ng kanyang madalas na pag-akyat. Si Jerwin, tulad ng dati, ay naglakad papunta sa kanyang paboritong trail. Nang makarating na si Jerwin sa kanyang destinasyon, nagtago ang mga taga-baryo sa likod ng malaking puno, nagmamasid at naghihintay. Nagulat sila sa kanilang nakita. Si Jerwin, tahimik na naglabas ng mga kahoy, pako at lubid mula sa kanyang backpack. Nagsimula siya magtrabaho, hindi para sa sarili niya, kundi para itayo ang isang mas matibay na bahay. Doon nila napansin na hindi ito isang simpleng proyekto lamang. Malapit sa lugar na iyon ay may isang maliit na kubo, halos gumuho na, at mula roon ay lumabas ang isang babaeng may sakit at 5 maliliit na bata. Ang mga mata ng mga taga-baryo ay lumaki sa pagkagulat. Ano to? Bulong ni Aling Marta. May pamilya pala na nakatira dito. Nagsimula silang mag-usap-usap sa likod ng mga puno. Hindi pa makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Si Jerwin, na inakala nilang umaakyat lamang para maglibang, ay nagtatayo pala ng bahay para sa pamilyang ito. Akala ko, gumagawa lang siya ng kalokohan o laro. Pero ito, sabi ni Mang Isko habang nakangiti, hinahanga ang palihim ang ginagawa ng bata. Tinutulungan niya yung pamilya na mukhang walang ibang matutuluyan. Si Arnel, Jing at Jessa ay hindi rin makapaniwala. Grabe si Jerwin, bulong ni Arnel. Naging lihim niya to sa amin, pero ganito pala ang ginagawa niya. Habang patuloy na nagtatrabaho si Jerwin, hindi niya napansin na unti-unting lumalapit ang mga taga-baryo. Tahimik nilang pinagmasdan ng batang masigasig sa pagtulong. Nag-aayos ng kahoy at patuloy sa pagtatayo ng mas matibay na bahay. Bigla siya napalingon na maramdaman niya may mga matang nakatingin sa kanya. Gulat na gulat si Jerwin na makita ang mga nakangiting muka ni na Arnel, Jing, Jessa at pati na rin sina Mang Isko at Aling Marta. Jerwin, ano itong ginagawa mo? Tanong ni Mang Isko nakangiti pero halatang namangha sa nakikita niya. Napalunok si Jerwin at bahagyang nahiya. Tinutulungan ko po yung pamilya dito. Sila po kasi, nasira yung bahay nila nung bumagyo at wala po silang ibang matirhan. Kaya, naisip ko pong tulungan sila. Nagsimulang lumapit ang mga taga-baryo at nakita nila ang payat at may sakit na ina ng pamilya na tahimik na nakaupo malapit sa kubo. May bitbit na maliliit na bata. Ang mga tao ay tila natameme.
sa kabutihan ng batang si Jerwin. Grabe, ang laki ng puso mo, Jerwin. Sabi ni Aling Marta, bahagyang umiiyak. Hindi namin alam na ganito palang ginagawa mo dito sa bundok. Hindi alam ni Jerwin ang sasabihin. Gusto ko lang po silang tulungan. Sagot niya, mababa ang boses. Wala po akong sinasabi dahil akala ko baka hindi ninyo maintindihan. Biglang lumapit si Mang Isko at pumisil sa balikat ni Jerwin. Anak, hindi mo kailangan magtago ng ganyang kabutihan. Proud kami sa'yo. Hindi mo dapat ginagawa to na mag-isa. Lahat ay tila napaisip at nagsimulang magtulungan. Si Mang Isko ay kumuha ng martilyo at nagsimulang tumulong kay Jerwin sa pagtatayo. Pati sina Arnel, Jing at Jessa ay kinuha mga simpleng gamit na nasa paligid at sumali sa pagtulong. Habang tumatagal, mas maraming pantao mula sa baryo ang dumating upang magdala ng mga materyales at tumulong. Ang araw na iyon ay nagsibling simula ng pagtutulungan ng buong baryo para sa pamilyang naninirahan sa bundok. Si Jerwin, na uning nagtrabaho na mag-isa, ngayon ay kasama na ang buong komunidad sa pagtatayo ng mas matibay na tahanan para sa mga nangangailangan. Matapos makita nagtatrabaho si Jerwin sa bundok upang tulungan ng pamilya doon, nagsimulang magkalat ang balita sa baryo. Hindi makapaniwala ang mga tao na isang batang tulad ni Jerwin ang nagpakita ng ganitong uri ng malasakit at kabutihan. Sa mga araw na sumunod, mas marami pang tao nagpunta sa bundok upang personal na makita ang ginagawa ni Jerwin. Isang araw, habang abala si Jerwin sa pagkakabit ng mga kahoy para palakasin ang pundasyon ng bahay, lumapit sina Arnel, Jing, Jessa at ilang matatanda sa baryo. Napansin din nila ang pamilya na naninirahan sa kubo. Ang ina ng mga bata ay payat at halatang may iniindang sakit. Habang ang 5 maliliit niyang anak ay tahimik na nakatingin kay Jerwin habang nagtatrabaho. Si Aling Marta, na kasama ng grupo, ay halos maiyak na makita ang kalagayan ng pamilya. Jerwin, bakit hindi mo agad sinabi sa amin? Napakalaki ng ginagawa mo para sa kanila. Sabi ni Aling Marta habang pinupunasan ang kanyang luha. Nahiya si Jerwin at sagot niya. Ayoko pong mag-abala ng iba. Naisip ko po kasi na maliit lang naman itong magagawa ko. Pero gusto ko pong makatulong sa kanila. Ang mga kaibigan niya sina Arnel, Jing at Jessa ay tahimik lang na nakikinig at ramdam nilang kaba at paghanga kay Jerwin. Hindi nila inakala na ang kaibigan nila mahilig sa pakikipagsapalaran ay may ganitong malasakit sa iba. Jerwin, bakit hindi mo kami sinabihan? Tanong ni Arnel, ang tono ay puno ng pagkagulat. Naisip ko dati, ginagawa mo lang to para sa sarili mo. Pero hindi pala. Umiti si Jerwin ng mahina. Ayoko lang kayong maabala. Gusto ko lang tulungan sila kasi mahirap ang kalagayan nila. Nakita ko yung mga bata. Wala silang masyadong pagkain. At sobrang payat na si Nanay Lita, yung nanay nila. Kaya naisip ko pong gumawa ng paraan para makatulong. Lalong naging emosyonal ang mga nakapaligid. Si Nanay Lita, ang ina ng 5 bata, ay halos hindi makapagsalita habang nakatingin kay Jerwin. Hindi ko alam kung paano kita mapapasalamatan, anak. Sabi ni Nanay Lita, bahagyang nanginginig ang boses. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko alam kung paano na kami. Malaki ang pasasalamat ko sa iyo at sa ginawa mo para sa amin. Niyakap siya ni Jerwin ng marahan. Walang anuman po, Nanay Lita. Gusto ko lang pong tumulong. Mula noon, mas dumami yung mga tao sa baryo na gustong tumulong. Dinala ni Mang Isko ang ilang kahoy mula sa kanyang paggawaan. At si Aling Marta naman ay nagdala ng pagkain para sa pamilya. Ang iba pang mga lalaki at kabataan sa baryo ay nagbobolontaryo na rin tumulong sa pagtatayo ng bahay. Habang ang mga kababaihan ay nagdadala ng mga gamit tulad ng damit at pagkain. Sa mga sumunod na araw, naging mas mabilis ang pagtatayo ng bahay dahil sa tulong ng buong komunidad. Ang dating maliit at gumuguhong kubo ay unti-unting na nagiging isang mas matibay at maayos sa tahanan para sa pamilya ni Nanay Lita. Si Jerwin, bagaman nagsimula ng proyekto na mag-isa, ay masaya na ngayon dahil ang kanyang simpleng layunin ay naging proyekto na ng buong baryo. Naging inspirasyon si Jerwin hindi lamang sa kanyang mga kaibigan, kundi sa buong komunidad. Hindi namin naisip na ganito ang gagawin mo, Jerwin. Sabi ni Jessa isang araw habang nagliligpit sila ng gamit
matapos ang isang araw ng trabaho. Grabe ka talaga. Ang tapang mo at ang bait mo para sa kanila. Ngumiti si Jerwin, halatang nahihiya. Gusto ko lang makatulong. Alam ko maliit lang yung kaya kong gawin, pero masaya ako nakikita silang masaya. Sa loob lamang ng ilang linggo, natapos ang bagong bahay. Mas matibay, mas malaki, at higit sa lahat, puno ng pagmamalasakit mula sa buong baryo. Ang pamilyang dati halos walang matirhan ay ngayon may bago at matibay na tahanan. At ang kalagayan ni Nanay Nita ay nagsimula ng bumuti. Salamat sa tulong na natanggap nila mula sa komunidad. Matapos sa matagumpay na pagtatayo ng bagong bahay para sa pamilya ni Nanay Nita, ang balita tungkol sa kabutihan ni Jerwin ay mabilis na kumalat sa buong baryo at maging sa kalapit na bayan. Hindi lamang ito usap-usapan ng mga matatanda o mga kaibigan niya. Umabot na ito sa mga lokal na opisyal at napagdesisyonan ni Mayor na bigyan ng pagkilala si Jerwin para sa kanyang di matatawarang malasakit. Isang araw habang abala si Jerwin sa eskwela, bigla siya pinatawag sa principal's office. Agad siyang kinabahan. Iniisip kung may nagawa ba siyang mali. Pagdating niya sa opisina, nandun na si Principal Garcia at isang pamilyar na mukha, si Mayor ng kanilang bayan. Jerwin, halika dito. Bati ni Principal Garcia na may malaking ngiti. Nagtaka si Jerwin pero lumapit siya na maayos. Anak, may magandang balita para sa'yo. Dagdag ng principal. Lumapit si Mayor at inabot ang kamay ni Jerwin. Jerwin, narinig ko ang tungkol sa ginawa mong kabutihan sa pamilyang naninirahan sa bundok. Bilang isang bata na kasing tapang mo, ang iyong nagawa ay isang bagay na hindi pangkaraniwan. Nakaka-proud ka. Napalunok si Jerwin, hindi alam kung ano ang isasagot. Gusto ko lang po talagang tumulong. Wala po ko inaasahang kapalit. Napangiti si Mayor. Mas lalong nakakamanghayan. Kaya naman, sa susunod na linggo, magkakaroon tayo ng isang espesyal na seremonya sa plaza. Gusto kitang parangalan sa harap ng buong komunidad bilang simbolo ng kabutihang loob na ipinakita mo. Ipinapakita mo sa amin na kahit bata ka, kaya maging inspirasyon sa lahat. Hindi makapaniwala si Jerwin sa narinig. Po? Ako po? Para lang po akong tumulong. Hindi ko po iniisip na ganito kalaki. Tumawa si Mayor ng malakas. Iyan mismo ang dahilan kung bakit karapat-dapat ka sa parangal. Hindi lahat ng tao ay handang tumulong sa kapwa nang walang inaasahan. Kaya sa seremonyang iyon, ipapaabot natin sa lahat ang pasasalamat ng buong bayan para sa iyong kabutihan, Jerwin. Dumating ang araw ng seremonya at puno ng saya ang plaza. Ang mga tao sa baryo, kasama ang mga nakatulong kay Jerwin sa pagtatayo ng bahay, ay nagsama-sama para saksihan ang espesyal na araw. May mga dekorasyon sa buong lugar at isang maliit na entablado ang itinayo para sa okasyon. Nakatayo si Jerwin kasama ang kanyang pamilya sa harap ng entablado. Tila hindi pa rin siya makapaniwala sa mga nangyayari at halatang nahihiya siya habang inaabangan ang programa. Nakita niyang naroon ang kanyang mga kaibigan, sina Arnel, Jing at Jessa, ay masaya silang kumakaway sa kanya mula sa karamihan. Sumapit ang oras ng programa at tumayo si Mayor sa harap ng mikropono. Mga kababayan, nagtipon tayo ngayon para kilalanin ang isang batang nagpapakita ng tunay na diwa ng pagtutulungan at kabutihan, si Jerwin. Sa kabila ng kanyang murang edad, ay nagpakita ng malasakit sa isang pamilyang nangangailangan. Gumawa siya ng isang bagay na dapat nating lahat pamarisan. Nagpalakpakan ng mga tao at naramdaman ni Jerwin ang kaba sa kanyang dibdib. Pero pilit siyang umiti habang nakatingin sa mga tao. Inaanyayahan ko ngayon si Jerwin na lumapit dito sa entablado. Sabi ni Mayor sabay kumpas ng kamay para isenyas kay Jerwin na umakyat. Dahan-dahang lumapit si Jerwin sa entablado at naramdaman niya ang init ng mga palakpak ng mga tao habang siya'y umaakyat. Pagdating niya sa gitna, inabot ni Mayor ang isang medalang yari sa ginto na may nakaukit, Bayani ng Bayan. Jerwin, bilang simbolo ng aming pasasalamat at pagkilala, ibinibigay ko sa iyo ang parangal na ito. Naway magsilbi kang inspirasyon sa lahat, lalo na sa mga kabataan, na ang pagtulong sa kapwa ay hindi nasusukat sa edad o kakayahan. Ibinigay ni Mayor kay Jerwin ang medalya at sabay silang nagbigay ng isang magiliw na yakap. Naghihiyawan ng mga tao
at ang mga magulang ni Jerwin ay hindi mapigilan ang kanilang mga luha habang pinagmamasdan ang anak nilang pinararangalan sa harap ng buong bayan. "Nakaka-proud ka, anak," bulong ng kanyang tatay sa kanya nang bumaba na siya ng entablado. "Salamat po, tay, nay," tugon ni Jerwin, halos hindi pa rin makapaniwala sa nangyayari. Sa seremonyang iyon, higit pa sa medalya ang nakuha ni Jerwin. Naramdaman niya ang kanyang simpleng layunin na tumulong ay nagbunga ng mas malaking epekto sa komunidad. Hindi na siya basta isang batang maligali. Siya na ngayon ay kinikilala bilang simbolo ng kabutihan at malasakit sa kanilang baryo.